Mga kapatid sa pananampalataya, ang Friday prayer ay napakamahalaga. Isang Friday prayer lang, pwedeng mabura ang lahat ng kasalanan mo sa pagitan ng dalawang Biyernes. Itong Biyernes at susunod na Biyernes. Ganyan katindi kahalaga ang Biyernes. Ngunit, may mga Biyernes, Friday prayers, na dahilan sa kawalang ingat ng Muslim, ay bubura sa lahat ng iyong salatul Jum'ah. Bubura sa lahat ng Friday prayer mo. Tandaan ha, isang Friday prayer, pwede niyang burahin ang lahat ng kasalanan mo sa pagitan ng dalawang Friday. Ngunit pag hindi mo alam at puro ka violations, mismong salatul Jum'ah mo, Friday prayer mo, burado. Ano ang mga gawa na bubura sa iyong Friday prayer? Ito po ang ating khutbah. Kaya makinig kayo mabuti. Bago natin isa-isahin sa inyo ano ang mga sisira sa inyong Friday prayer, ay pakinggan natin mabuti ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quranul Karim. Gaano kahalaga ang Friday prayer na ipinag-uutos sa atin. Iwanan ang lahat ng kalakal. Ano mang gawain makamundo, iwanan. Punta ka sa masjid, gunitain mo ang Allah, sambahin mo Allah. Ba'da, a'udhu billahi minas shaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dharul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Malapit-lapit na pakahulugan. O kayo na mga nananampalataya, kapag ang adhan ay itinawag para sa salatul Jum'ah, ay inyong simulan ng paggunita sa Allah at lisanin, hintuan, lisanin ang mga kalakal. Yan ang higit na mabuti para sa inyo kung ito ay inyo lamang nababatid, kung alam mo lang gaano kahalaga ang Biyernes. Saan ang katibayan? Burado lahat ng kasalanan mo sa pagitan ng dalawang Biyernes. Hadith ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang salatul Jum'ah bubura sa lahat ng mga kasalanan sa pagitan ng dalawang Biyernes. Hadith Ahmad, authentic po na hadith. Ang problema mga kapatid, marami po sa atin, itong iisa-isay natin na 8 punto, binabayulit ito ng napakaraming Muslim sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya kailangang pakinggan ninyo mabuti. Tandaan natin na ang sala, susi ng paraiso. As-salatu miftahul jannah, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sala ang susi ng paraiso. At kapag iningatan mong mabuti ang iyong sambayan, walang violations, iningatan mo, ito ang pasaporte sa paraiso. Sabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, Quranul Karim, وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يَحَافِظُونَ, at ang mga yaon na iniingatan nila ng husto ang kanilang mga sambayan, walang violations, iniingatan ng husto. Ulaika fi jannatin mukramun, sila ang mga yaon na mananahanan sa mga hardin ng mararangal paraiso. At tayo po ay magsasambayang parati, kailangan conscious ka lagi sa paraan ng sunnah ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi sa paraan ng ninuman, kung ang paraan ng ninuman ay salungat sa sunnah. Sallu kama ra'aytumuni usalli, magsambayang kayo tulad ng nakita ninyo na aking pagsasambayang. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Number one na violation. Para-parating natin kinukutba, inilecture. Pero mas marami pa rin ang violators. Number one na violation na kapag ginawa mo ito, sira na ang iyong Friday prayer. Wala ka ng salatul Jum'ah. Number one, ma'mum ay nagsasalita habang ang imam ay nagkukutba. Mayroon tayong makikita ng mga maski na mga ma'mum nagsisipag-usap, nagkukwentuhan. Gaano man kahalaga ang pinagkukwentuhan ninyo, wala na po kayong salatul Jum'ah. Wala na kayong Friday prayer. Ganun katindi. Kapag nakatayo na ang imam, nagsisermon, Biyernes, kung tawagin, khutbah, Friday khutbah, bawal sa ma'mum, bawal sa kongregasyon ang mag-utos ng mabuti, bawal sa kongregasyon ang magbawal ng masama. Ganun kalaking, ganun kaseryoso. Kapag yung katabi mo, halimbawa anak mo na maingay, ay sinabihan mo, anak, huwag kang maingay, wala ka ng sala, wala ka ng sampayan. Kaya mga brothers, mga sisters, huwag kayong magdadala ng bata kapag ang anak ninyo pasaway. Kung ang anak ninyo behave, okay, sama mo para kamulatan niya ang pagsamba. Ngunit kung ang anak mo maingay at sinisita mo, binubulungan mo, anak, huwag ka maingay. Brother, sister, wala ka ng sambayan. Panghinayangan mo yung isang sambayan na sana bubura sa lahat ng kasalanan mo sa pagitan ng dalawang Biyernes, ay siya mismo ang burado dahil maingay ka. Sinita mo yung nasa harap mo na nag-uusap, sinabihan mo, mga bro o kaya mga sis o kaya maingay, wala na silang sambayan, pati ikaw na sumita, wala ka na rin sambayan. Ganun katindi po. Nagbigay ng hukum Shaykh Ibn Jibril, nawa kahabagan ng Allah. Saan na ibinata yung kanyang hukum? Sa hadith ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza qulta li sahibika ansit yawm al-jum'ati wal imam yakhutub faqad lagawt. Kapag sinabi mo, huwag ka maingay sa katabi mo, sa kasama mo, sa araw ng Biyernes, habang ang imam ay nagkukhutbah, pinawalang saysay mo ang iyong sambayan. Authentic po na hadith, Sahih Al-Bukhari at Sahih Muslim. Mayroon kang makikita ng mga maski na may mga ma'mum na nasa labas, hindi pumapasok, nagkukwentuhan lang muna. Saka napapasok kapag ikamat, wala na po kayong sambayan. Sayang lang. Maraming ganun. Nagkukwentuhan. Okay, number 2. Iniisa-isa natin yung mga punto na sisira sa inyong Friday prayer. Tandaan niyo mabuti. Number 2. Nagtatawanan. Nanonood ka ng TikTok, tawa ka ng tawa habang nagkukutbang imam. O kaya meron kayong pinag-uusapan dalawa, tawanan kayo ng tawanan. Pag tumawa ka, nakikipagtawanan ka, nakasalukuyang nagkukutbang imam na Biyernes, burado na ang sambayan mo. Kaya huwag ka rin magkukutba. May mga nagkukutba na komedi. Nagkukomedi, pinatatawa niya ang kongregasyon. Sira na ang prayer nila. Ginawa mong comedy. Pwede kang mag-comedy lecture, seminar. Mag-comedy ka, walang problema. Pero kapag khutbah, katulad nito, Friday khutbah, Friday sermon, hindi ka pwede mag-comedy. Pag nagtawanan ang jamaa mo, patay na ang kanilang Friday prayer. Number 3. Nasisira ng inyong Friday prayer. Bulungan.
nagbubulungan yung dalawa. Ano kaya ang pinagbubulungan nila? Minsan, ang pinagbubulungan nila yung nagkukutba. Ano man ang inyong pinagbubulungan, wala na kayong sambayang. Wala na kayong Friday prayer. Number 4. Mga babae na nagme-makeup, mga sister, makinig kayo. Nagme-makeup, nagle-lipstick, nagsasalamin, habang nagkukutbang imam, wala na po kayong sambayang mga sister. Siraan na ang inyong Friday prayer. Sayang, napaka-importante. Number 5. Eto, cellphone. Bising-bising mama sa katetext. Bising-bising mama sa kapapanood ng TikTok. Bising-bising mama binabrowse niya internet. Nagpe-Facebook. Nagchat-chat sa messenger. Nagsiselfie-selfie. Sinasagot ang tawag. Hello. Huwag ka maingay. Kutba. Wala ka ng prayer, kapatid. Wala ka ng Friday prayer. Tapos na ang iyong salatul Jumaah. Napakarami ng mga masajid, nakikita natin na nagkukutba ang imam, nandun sa sulok yung mama, bising-busy sa katetext. Wala ka ng prayer. Number 6. 8 punto ito. 8 punto. Number 6. Batian ng salam. Mayroon kang mga makikita ng masjid. Pagpasok ng mama, Assalamualaikum. At yung mga mangmang rin na jamaa, walang kaalam-alam. Waalaikumsalam. Patay ang inyong prayer. Wala na. Siya na bumati at ikaw na sumagot. Wala na kayong salatul Jumaah. Huwag mo sasagutin. Pag sinalam ka, hindi ito katulad ng seminar, lecture. Pwede kang bumati. Assalamualaikum mga bro. Waalaikumsalam. Okay lang yun. Pero pag Friday khutbah, sinagsalam at ikaw na sumagot, lagi-lagi ito nangyayari. Nilapitan ka ng brother, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumusta? Matumalaki. Tapos na ang inyong Friday prayer. Huwag mo sagutin. Pag sinalam ka, Assalamualaikum, ipikit mo lang mata mo. Kunyari tulog ka, hindi mo narinig. Huwag mo sasagutin. Pag sinagot mo, tapos na ang prayer mo. Pagkatapos ng Friday prayer, hanapin mo siya. Masama ang loob nun, sigurado hindi mo sinagot. Sabihan mo, brother, hindi kita sinagot dahil masisira ang prayer mo pag sumagot ka or bumati ka ng Assalamualaikum. Dahil obligasyon ng sumagot ng Waalaikumsalam, ngayon sinasagot na kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Number 7. Eto. Kanina, may nakatayo dyan. Alam ko kung marunong managalog. Kinakamirahan mo ang nagkukutba. Maraming beses ito sa mga maski, lalo na mga malaking maski. Kinakamirahan mo yung nagkukutba. Pagkatapos kinakamirahan mo yung jamaah. Pagkatapos kinakamirahan mo yung sarili mo. Allahu Akbar, subhanallah. Alam natin ang magandang intention mo. Ang intention mo, para marami ang marating ng khutbah. Ang intention mo, dakwah. Napakaganda ng intention mo, pero ang ginawa mo ay mungkar. Sira na ang prayer mo. Ikaw na nagkakamera, sira na ang prayer mo. Kung gusto mong kamerahan ang khutbah, para marami ang makinabang, ipangsishare mo, i-upload mo, ipopost mo, magdala ka rin ng camera stand. Itayo mo ang camera sa camera stand bago tumayo ang imam. Itayo mo, ipwesto mo mabuti. Isentro mo. Pag tatayo na yung imam para magkhutbah, pindutin mo yung camera, i-on mo yung camera. Huwag mo nang hawakan ang camera hanggat hindi natapos ang khutbah, para hindi masira ang iyong sambayan. Number 8. Ito ang di na natin ang gusto, ang number 8. Last. Number 8. Wala ito rito sa inyong masjid. Maswerte kayo, wala ito rito. Inilalakad na sadaka box habang nagkukutbang imam. Napakarami ng masajid, hindi lang Metro Manila, hindi lang Pilipinas, buong mundo, ng mga ignoranting mga mangmang na mga namamahala ng masjid. Allahu Akbar. Ito di na natin ang gusto. Di na natin ang gusto.
Maswerte kayo rito sa Masjid Al-Akhdar, hindi inilalakad ang sadaka box. Pero dahil ang khutbah natin pang worldwide, ito, recorder ito, i-upload natin sa YouTube para mapakinabangan ng lahat ng tao sa mundo na marunong managalog. Kaya, isalin natin ito number 8 at di na natin. Napakarami ng gumagawa nito. Ikaw na naglalakad ng sadaka box. At ikaw na jamaah na nagbigay ng sadaka, wala ka ng sambayan. Paano bro? Anong katibayan? Okay. Dumaan sa iyo yung sadaka box. Bumunot ka ng pitaka. One move. Binuksan mo yung pitaka mo. 2 moves. Kinuha mo sa pitaka mo yung pera. 3 moves. Inilagay mo yung pera sa sadaka box. 4 moves. Tiniklop mo yung pitaka mo. 5 moves. Ibinalik mo ang pitaka mo sa bulsa mo. 6 moves. Anong sabi ng hadith sa 6 moves? وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَى. Sino man ang humawak-hawak, sino man ang humipo-hipo sa isang bato, pinawalang saysay ang kanyang sambayan. Authentic na hadith, Sahih Muslim. Hindi masama ang magsadaka, hindi masama magbigay ng charity. Pampahaba ng buhay ang sadaka, pangharang ng calamity ang sadaka, pambura ng kasalanan ng sadaka. Napakarami ng pakinabang ng sadaka na nabanggit sa hadith. Pero ilagay mo sa tamang oras. Huwag ka magsasadaka nakasalukuyan nagkukutbang imam. Gusto mo magsadaka, mamaya pagkatapos ng prayer, pumunta ka sa sadaka box, ilaglag mo. Anong ilalaglag mo? Mayroong ganito naman ang kaso. Lalagyan ng lamesa sa tabi ng pintuan at may tagabantay. Lahat ng papasok maglalaglag ng pera. Ito yung panganib. Makinig kayo mabuti. Maraming gumagawa nito. Ito yung panganib. Ikaw na nagkakamada, kinakakamada mo yung pera habang nagkukutwa na Biyernes, wala ka na rin sala. Ano sabi ng hadith? وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَى. Sino man ang humawak-hawak, humipo-hipo sa isang bato, hindi lang humupo-hipo, kinakamada mo yung pera wala ka ng sala. Pinaka-safe, pagkatapos ng prayer, pumunta ka sa sadaka box, ilaglag mo, pagsadaka ka. Mga kapatid sa pananampalataya, bakit ito haram? Dahil po, sira na yung prayer mo, brother. Nakapagsadaka ka, wala ka ng Friday prayer. Isa-isayin ko sa inyo ang pinakamalalaking ulama sa buong mundo na nagbigay ng fatwa na ang sadaka box na inilalakad kapag Friday khutbah ay mungkar, haram. Number 1, Imam An-Nawawi. Nawakabagan siya ng Allah. Ang kanyang hukum, haram ilakad ang sadaka box na nagkukutbang imam. Number 2, Shaykh Salih Al-Fawzan. Ganon din ang kanyang fatwa, haram. Matatagpuan sa Al-Mulakkas Al-Fiqhi na aklat, ang hukum, haram ilakad ang sadaka box. Shaykh Ibn Jibril, nawakabagan ng Allah, ganon din ang kanyang fatwa. Ang dami nila. Shaykh bin Baz. Ito si bin Baz, yung maong Grand Mufti ng Saudi Arabia, nawakabagan ng Allah. Tinanong siya, pwede bang manguleksyon ng sadakah sa Biyernes na khutbah? Ang pera itatayo ng masjid, ang pera itatayo ng madrasa, pwede ba? Anong sagot niya? Anong fatwa ni Shaykh bin Baz? Hindi pwede. Kahit na itatayo ng masjid, kahit na itatayo ng madrasa, hindi pwede na ilakad ang sadaka box habang nagkukutbang imam. Sira na ang prayer ng jamaah. Kahit ilang milyon makoleksyon mo, isa lang na sambayan ng jamaah na nasira dahil sa iyo, saan ka kukuha ng pambayad? Ganun kabigat, mga kapatid sa pananampalataya. Kaya kung ang dahilan mo, kaya mo inilalakad ang sadaka box, pambayad sa tubig, pambayad sa kuryente, pambayad sa upa ng building ng masjid, ito nga
Hindi pwede. Hinatulan ng Grand Mufti ng Saudi Arabia, pangtayo ng masjid, hindi pwede. Pangtayo ng madrasa, hindi pwede. Yung pa kayong pambayad ng kuryente, pambayad ng tubig. Number 6, hadith Abu Daud, hadith number 347, bawal ilakad ang sadaka box. Asyar al-Mumti, volume 5, hadith 110, bawal ang sadaka na koleksyonin kapag nagkukutbah. Sahih Muslim, hadith 875, bawal na ang sadaka box ilakad. Syar Muslim, volume 6, hadith 147, bawal ilakad ang sadaka box ng Friday khutbah. Sahih Al-Albani, sa kanyang Sahih At-Targhib, hadith number 721, ang dami nila, pinakamalalaking mga ulama ito, nagbigay ng hatol. Ngayon, hindi ka pa rin maniwala. Allahu Akbar. Number 11, Shaykh Atiyah Sakr, pinakapinuno ng Al-Azhar Fatwa Committee, ganun ng ruling. Imam Abu Hanifah, Imam Ash-Shafi'i, at lahat ng pinakamalaking ulama, nawa kahabagan sila ng Allah ang kanilang hatol. Bawal ilakad sadaka box habang nagkukutba ang imam. Para kay mga Kristiyano habang nagsisirmo ng pari, inilalakad nila yung charity, yung koleksyon. Allahu Akbar, subhanallah. Ngayon, ang tanong, sino ang mananagot? Nakinig yan mabuti. Number 1 na mananagot ay ang mga imam ng masjid na iyan, na alam nila itong mga rulings, ngunit mga bulag pipi at bingi, hindi kumikibo, hindi nila sinisita. Number 2, ang mga ustads, ang mga maaalam, ang mga ulama sa lugar na iyan, na bulag, pipi at bingi, hindi nila iniisip tuwing Biyernes ang sambayang ng jamaa, useless, burado, walang kwenta dahil sa sadaka box na nilalakad at ayaw nilang sitahin. Kausapin ninyo ang administrador. Sabihin ninyo sa administrador, mungkar ito, brother. Sira ang prayer ng jamaa. Kahit na ilang milyon pang makoleksyon mo dyan, isang sambayang lang na nasira, na Friday prayer, saka kukuha ng pambayad. Pangatlo na mananagot ay ang mga presidente, ang mga chairman, ang mga administrador ng mga masjid. Ang tanong, brother, kung yan ay haram, bakit ginagawa na ibang mga masjid? Dalawang dahilan. Unang dahilan, yung mga maaalam sa masjid na yan, mga imam, mga ustads, mga ulama sa masjid na yan, mga walang pakialam, bulag pipi at bingi, nakikita, walang nakikita, bulag, ayaw magsalita, ayaw sitahin yung presidente. Number 2 na dahilan, may malasakit yung mga ulama, may malasakit yung mga ustads, may malasakit yung mga imam. Sinisita nila yung presidente, sinisita nila yung administrador, ngunit matigas ang puso ng kurakot na administrador. Mahalaga sa kanyang kinokoleksyon, hindi na baling masira ang sambayang ng jamaah. So mga kapatid sa pananampalataya, itong khutbah na ito, kung bakit walang nagko-khutbah nito, dahil binaban. Ilang beses ako mga bro na ban sa pinaka mga malalaking masjid ng Metro Manila. Mayroon pang mga masjid na hanggang ngayon nakaban ako dahil sa khutbah na ito. Kahit ilang libo ako iban, hindi ko hihintuan ang obligasyon ko. Una, kakausapin ko yung administrador ng man-to-man. Pag hindi ko nakuha sa kausap ng man-to-man yung administrador, iko-khutbah ko sa masjid niya, harap-harapan ng mga tao. Pag hindi pa rin nakuha, uulitin ko i-khutbah sa kanyang masjid ng mas brutal. Resulta, ibaban ako sa masjid na yan. Hindi na ako pagkukhutbahin. Sino may kasalanan? Sino mananagot sa kabilang buhay? Kaya naputol ang pakikinig ng mga tao sa kanyang mensahe dahil pinutol mo, binan mo ang nagbibigay ng mensahe, ikaw na administrador. Kaya mga kapatid sa pananampalataya,
itong khutbah na ito ay i-upload sa YouTube, mapapakinggan sa iba't ibang panig ng mundo na marunong managalog. Sino man ang mga Muslim na may malasakit sa Islam, sitahin niyo. Kausapin niyo na mabuti yung administrador. Palihim. Kausapin niyo ng palihim. Bro, itong inilalakad na sadaka box, sintuan mo na. Dahil sira na ang prayer ng sambayanan. Hinatulan ang pinakamalalaking ulama sa mundo. Pag hindi mo nakuha sa magandang usapan, khutbah mo. Huwag mo sabihin anong topic mo. Tumayo ka sa pulpito. Ang topic mo, khutbah na inilalakad na sadaka box. Para matauhan sila. Nawa, matauhan na ang mga namamahala ng mga muski. Hintuan na ang ganitong mungkar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim. Wa nafa'ani wa iyyahum bil ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mayroon pang mga Muslim na sinasadya na hindi papasok sa masjid. Papasok lang kapag pangalawang tayo ng imam. Dahil nagkukwentuhan muna. At pagpasok sa loob, puro kwentuhan. Bakit ka pa pumunta? Anong saysay? Bakit ka pumunta ng masjid? Hindi rin tanggap ang prayer mo. Sayang lang, napagod ka lang. Gusto mo ng gantimpala, pumasok ka. Tumahimik ka. Magbasa ka ng Quran. Pag tumayo ng imam para magkhutbah, tumahimik ka na. Dahil napakamahalaga po. Iniutos mismo ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ulitin natin yung binasa natin ayah. Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. O kayo na mga nananampalataya, kapag ang adhan ay itinawag para sa salatul jum'ah, ay inyong simulan ng paggunita sa Allah at lisanin, hintuan anumang kalakal. Yan ang higit na mabuti para sa inyo. Yan ang pinaka-the best para sa inyo kung alam lamang ninyo. Ano bang mayroon sa jum'ah? Ano bang mayroon sa Friday prayer? Lahat ng kasalanan mo, brother. Itong pag-upo mo ngayong Friday, kapag walang mga violation na ginawa mo sa Friday na prayer na ito, lahat ng mga kasalanan mo, itong Friday at susunod na Friday, pagitan ng dalawang Friday, sa isa pang hadith, dagdag pa na 3 araw. Borado lahat. Allahu Akbar. Kaya, pagkaingatan natin ang bawat Biyernes na huwag masayang.